Una sa ating mga balita, pinagtibay ng Korte Suprema ang constitutionality o ang pagiging legal ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Sa deliberasyon ng Korte Suprema, nabatid na 10-4 ang naging resulta ng botohan pabor sa EDCA. Nag-inhibit naman sa kaso si Associate Justice Francis Hardeleza. Sa ilalim ng EDCA, pinapayagan ng Estados Unidos na magtayo ng struktura, pag-imbak ng preposition weapons, civilian personnel at defense contractors, transit at station vehicles at aircraft sa loob ng 10 taon dito sa Pilipinas. Matatandang naging mainit na usapin ng EDCA dahil wala raw basbas ang Senado sa pinasok na kasunduan ng bansa sa Estados Unidos. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang naging desisyon ng Korte Suprema. Pagtitiyak ng palasyo, palalakasin pa nito ang sandatahang lakas ng Pilipinas kasabay ng mabilis na humanitarian relief. Ang higit pang detalye, alamin natin sa ulat ni Rocky Ignacio live. Maraming salamat. Tiniyak nga ng Malacanang piso na ihahatid ng EDCA sa Pilipinas. Itinuturing kasi ng Malacanang ng EDCA ay mahalagang istruktura para mapalakas pa ang Armed Forces of the Philippines sa larangan ng seguridad at relief assistance. Iginit ng Malacanang ang malaking benepisyo na maipagkakalob sa bansa ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Estados Unidos. Sinabi ito ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma matapos ideklara ng Korte Suprema na hindi labag sa konstitusyon ang kasunduan na increased rotational presence ng tropang Amerikano sa bansa. Bukod sa pagtiyak na mas malakas na kooperasyon ng Pilipinas at Amerika, palalakasin rin ito ang kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas kasabay ng mabilis na humanitarian relief. Ang EDCA ay tinuturing ng pamahalaan na isang mahalagang bahagi ng infrastruktura para palakasin ang ating sandatahang lakas, hindi lamang para sa pagtatanggol sa bansa o hindi lamang ukol sa seguridad ng bansa, kundi rin sa kapabilidad nito na makapaghatid ng humanitarian and relief assistance sa panahon ng kalamidad. Kaya't ito ay isang mainam na kaganapan at kinukumpirma nito yung patakaran ng pamahalaan hinggil sa pagpapalakas ng ating tanggulang pambansa na katuwang ang ating kaalyado, ang Estados Unidos, na bukod dito sa Enhanced Defense Cooperation Agreement ay meron na tayong naunang Visiting Forces Agreement at Mutual Defense Treaty. Nauna ng tiniyak ng Malacanang na wala sa kasunduan ang muling pagtatayo ng base militar ng Amerika sa Pilipinas. Nabuo ang EDCA sa harap ng iringan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Nakapalob si EDCA ang pagbuo ng istruktura, pag-imbak at preposition ng weapons, defense supplies, vessels at aircraft sa loob ng 10 taon. Makakatulong yan sa pangkalahatang pagbabago o modernisasyon ng ating sandatahang lakas, no, dahil ang Estados Unidos ay isa sa mga advanced countries, no. Kung advanced countries, kapag ang tinutukoy ay yung pagkakaroon ng pinakabago o modernong kagamitan, no, sa na ginagamit ng mga sandatahang lakas. Katulad ng naipahayag ni Pangulo Aquino nung nakaraan, sa ilalim nitong kasunduang ito, maaari nating suriin yung kapasidad o kapabilidad ng mga bagong kagamitan, no, na maaari natin ikonsiderang makakadagdag sa puwersa ng ating Navy, Air Force o Army, no? Ito ay isa sa mga benepisyong nakikita natin sa pagkakaroon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. At yan na natin pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.